nakita na po no, na ang isang pasyente natin ay suspected na meron pong snake bite, ang unang-una po natin kailangan gawin, i-reassure po natin no, yung victim. Kasi mas mas mahihirapan po tayo kapag ang biktima po natin no, ay very anxious at galaw ng galaw. Kung meron po kayong pang immobilize o yung pang steady po no, nung katawan, kung saan po nakagat yung pasyente natin, mas maganda po yun. So for example, ang nakagat po no, ay yung binti. Maganda po no na splint o sling po natin no yung binti o yung kamay kung saan po nakagat yung ating pasyente para mas mapabagal po no yung pagkalat ng ating venom. Apply din po tayo no, pwede din po tayo mag-apply ng pressure no doon po sa sugat if necessary. Kung hindi naman po nagdurugo, okay na po na hindi po natin applyan. Mahalaga din po no na sa pagbigay natin ng first aid, avoid po natin yung any interference o yung pangingialam po no doon po sa sugat. So wag po natin siyang irarap, kakamutin, imamassage, or lalagyan po no ng kahit na anong chemical or kahit na anong herbal medicine kasi makakapag-introduce pa po ito no ng secondary infection. At mahalaga after po nitong mga first aid na ito no, idala po natin agad sa pinakamalapit na hospital. Kasi po no, ang gamot lamang, ang effective lamang na antidote for snake venom ay yung tinatawag nating antivenom. At ito po no ay nakukuha lamang sa ating mga ospital. Okay lang naman po yun no, nahugasan natin. Yun lang po katulad ng sinabi ko, yung vigorous cleaning, yung parang ang tawag dito, parang nirarub na po natin ng sabon or nirarub na po natin no, ng ating kamay sa paghugas ng mga sugat. Ito po ay dapat nating iwasan. So kung huhugasan naman natin po no yung sugat, pwede naman po ay maging maingat lamang po tayo no na hindi po siya mararub para hindi po kumalat no yung kamandag ng ahas po. Isa po yan no sa mga talagang po natin na pinapaalala sa ating mga kababayan. Ang pagtatandok po o yung pagsisipsip no ng sugat na gawa po no ng kagat ng ahas ay hindi po epektibo. So wala pong added benefits no, wala pong effectiveness yung pagtatandok sa kagat po ng ahas. Kung ang ahas po na nakakagat sa inyo ay meron pong lason, imbis po no na makakatulong ito, yung pagtatandok po maaari pang makaapekto doon sa nagtatandok po no, kasi for example nasipsip niya nga po no yung sugat at meron pong sumamang lason no doon po sa kanyang pagsisipsip, maaapektuhan din po yung taong gumagawa ng pagtatandok. So imbis na nakatulong, nakasama pa po siya no sa kanyang katawan. So para po doon sa ating mga kababayan, ang ating pong paalala, katulad po ng sinabi ko kanina, no, anti-venom lamang po ang only effective antidote sa mga snake venoms po. Hindi po epektibo ang pagtatandok at iba pong herbal medicine na tinatapal sa sugat, at lalo pa po kayong makakapag-introduce ng additional na infection sa inyo pong mga sugat. Yes, ma'am, no, depende po ito doon po sa ahas na nakakagat doon po sa ating pasyente at doon sa dami po no ng lason o ng venom na na-introduce po sa katawan ng ating pasyente. Pero as a rule, as soon as possible po, sa pinakamadaling oras po no, kailangan pong maka-inject na ng antivenom sa ating pasyente kasi napakabilis din pong kumalat ng ng lason sa ating katawan. So kung ipagpapaliban pa po natin ito, maaaring kumalat po ito no, sa buong katawan at maapektuhan po yung ating baga at yung ating puso at mahirapan po tayo sa paghinga at tumigil po ang pagtibok ng puso natin. So napaka-importante po no na kung kayo man po ay nakagat at hindi nyo po alam kung ito po ay poisonous o hindi, punta na po agad sa pinakamalapit na ospital at ipa-check up kasi yun nga po no, mabilis lang po talagang kumalat ang poison ng isang snake bite.